President Ferdinand Bongbong Marcos may warning sa mga kalihim at underkalihim. Underkalihim. Kalihim ng ating mga kagawaran sa gobyerno. May mensahe si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo. Lalong-lalo na sa DepEd lalong-lalo na sa dito sa DOH Secretary. Maganda-handa ka na, Ted Herbosa. Malapit ka na. Nire-review na ni Pangulo mga ginagawa mo. Na-retain ka lang ngayon kasi wala pang papalit. Tandaan mo. Panoorin nyo to. Eksklusibo naming nakapanayam si Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan nyo, ha? Opisyal na natutulog sa pansitan, umalis sa gobyerno. Narito ang report. Mga natutulog sa pansitan, umalis sa pwesto. Panoorin nyo to. Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin. Yan ang presidente ko. Kung hindi ka tutulong, umalis ka dito. Buti. Alam mo, sa totoo lang ha, itong behavior ni presidente na to, itong behavior ni President Bongbong Marcos, yung talagang inaantay ko eh. Yes, mga kababayan ko. Ito yung Bongbong Marcos na mandidikdik. Mga kababayan ko. Ito yung BBM na mandidikdik eh. Tingnan nyo. Umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin. Trabaho lang, walang personalan. Yan! Yan ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng kanyang pamahalaan. Correct. Alam mo, kailangan na itong gawin ni Pangulo eh. Alam mo, for past 3 years, puro business type ang ginagawa niyang strategies eh. Mga kababayan ko. Alam mo, buti na lang, magaling yung mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. No? Alam niyo, buti na lang yung mga nakapaligid sa kanyang tao na nare-remind sa kanya yung mga ano. Kasi yung past 3 years, mga kababayan ko, yung mga nakapaligid kay BBM, puro pasosyal, puro house show, puro pang mayaman ang iniintindi. Pero ngayon, mga kababayan ko, itong mga nakapaligid kay PBBM, I don't want to mention any names, mga kababayan ko, but I know kung sino-sino mga kababayan ko. Magaling yung ginagawa ninyo. At gustong-gusto ko po yung ginagawa ninyong ganyan. No? Magaling yung kanilang diskarte. Magaling yung kanilang ginagawa. Well, that's one of the biggest reason kung bakit inaantay ko yung matrigger si PBBM ng ganito, mga kababayan. Well, para sa akin, okay lang naman yung 3 years na business type kasi naglabasan yung mga toxic, mga kababayan ko. At lumabas din. At ngayon taon na to, mga kababayan ko, lumabas yung totoong tigre ng Norte, mga kababayan. Tuloy. Sa aking eksklusibong one-on-one sa Pangulo para sa ikalawang episode ng kanyang podcast, tinanong ko si PBBM tungkol sa nangyaring balasahan sa gabinete. Alam mo maganda to kasi dito lumabas yung pagiging tigre mo, Mr. President. Gusto ko yung attitude mong ganyan. Pag walang kwenta at puro pagkakaibigan ng iniintindi, umalis ka sa pamahalaan ko. Yun ang gusto ng mangyari ng taong bayan. And one of the best na ginawa mo, President Bongbong Marcos, you know what's the reason para sa akin? Pinupuri kita dyan, President. Sa totoo lang. Bilib ako sa diskarte mong ganyan. Marunong ka magbigay, marunong ka maging mapagbigay, but in terms of the serbisyo sa taong bayan, sundin, dapat gawin. Dapat yung mga kalihim na mga sekretary na ginagaya ng mga sekretary ngayon, mga kababayan ko, alam nyo kung ano? Mga sekretary, yung katulad ni Vince Dizon. Ganun kasipag, may action kagad. Tuloy. Na parang hindi naman daw binalasa. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. 3 years kasi. Puro business as usual. Mga kababayan ko. But in the terms of ng business as usual, Mr. President, nakapag-generate ka naman ng malaking income sa bansa. For example, sa Metro Manila, daman nyo na. For example, yung mga pinagpaguran ni Presidenteng investment. Sino nakakita dito? Sinasabi ko sa inyo na may bit-bit si Pangulong investment sa bansa. Ano nakita ninyo? Yung mga EV cars, mga kababayan ko. Ayan, si Grab.
Tapos yung Green GSW, andito na sa Pilipinas, Vietnamese at Chinese, nagko-competition sila sa pagpapalaganap ng kumpanya sa bansa. 'Di ba? Nag-i-invest. Yun sinasabi kong investment ni Pangulong Marcos na pumapasok, mga kababayan ko. Hindi katulad ng ibang presidente na ang ginawang investment, pogo, pasugalan. 'Di ba? Yan ang pinagkaiba ni Marcos at ni Duterte. Yun lang yun. Tuloy. Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. Yon! Very good! Yan! Dagdag pa ng Pangulo. Yan ang aabangan ko. Kasi mainit-init to eh. This coming 3 years na nalalabi ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos na siya na mag-build ng kanyang mga ginawa. Ngayon, mga kababayan ko, ipifinishing niya na lang yung 3 years. And that is Marcos legacy. Di ba? Ang galing! Mga kababayan, tatapusin niya na lang yung last 3 years niya and magbibuild siya na magbibuild ng kanyang mga gagawin. First 3 years, business as usual, nag-inaugurate. And then yung last 3 years, sisingilin na siya ng taong bayan. Ipifinishing niya na lang lahat ng mga tatap-tinaptam dapat tapusin, mga kababayan ko. And what happened? Anong mangyayari? Yan ang iiwan niya sa taong bayan. Anong gagawin? Anong tawag doon? Marcos legacy. Yan ang tama. Gumagawa na ng legacy si Presidente. Walang kaibig-kaibigan sa kanyang administrasyon. Correct. Ito nagustuhan ko to. Sabi ni Presidente, kailangan. Of hitting our targets on time. Teka lang. Dagdag pa ng Pangulo, walang kaibig-kaibigan sa kanyang administrasyon. Tama. Walang kaibig-kaibigan sa administrasyon. Kasi kung puro pagkakaibigan na lang pagpasamahan nyo doon, walang mangyayari. Wait. May naalala ako. Alam mo, naniwala ako dito. Walang kaibig-kaibigan sa kanyang administrasyon. Si Atty. Vic, matalik niyang kaibigan. Naging tiwali, tinanggal niya. Di ba? Tama? Tinanggal niya. Napansin niyo ba ngayon? Yung matalik niyang kaibigan, tinanggal niya rin. Sinong nakahalata? Mga kababayan ko, sinong kaibigan niya ang tinanggal niya? Sige nga, comment nyo nga mga kababayan ko. Sige, comment nyo. Promise, sinong kaibigan niya ang tinanggal niya? Meron siyang nawawalang laging kasama sa mga event. Sino? Sinong mga pag-comment? Please comment down below. Mga kababayan ko, may tinanggal si PBBM na kaibigan niya. Correct, Tita Lily Ragasa. Diba? Walang kaibigan kay BBM. Diba? Kayo nagsabi niyan. Diba? Kahit kaibigan niya na may problema, tinanggal niya. Tuloy. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho eh. Yun ang gusto ko doon. Grabe si BBM. Hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Yan ang gusto ko sabihin mo, Mr. President. Now, the Filipino will understand kung anong punto mo. Ang inaabangan ko ngayon, yung reflection sa tao. For me, Mr. President, you doing your job as well na pinagtagumpayan mo. And I'm very satisfied kung anong meron ka nagawa ngayon. But, this last 3 years of your term, mukhang may gusto pa akong makita ang flavor. At yung flavor na ipapakita mo sa amin, yung Marcos flavor. Ang dami mong pinagawang mga, ayoko sabihin pero, guys, gusto ko malaman ninyo. Maraming pinagagawa si BBM ngayon na eskwelahan. Sa probinsya. Kasi sa Metro Manila, yung mga eskwelahan dito, 6-story building. Sa probinsya, Marcos type, isang diretso lang. Ngayon, pinagagawa ni PBBM yung pinalalakihan. Mga kababayan.
Doon ako bilib sa ano to, napaka-tahimik eh. Pero gusto ko lang malaman ninyo. Kasi sa Nueva Ecija, tinatayo na yung eskwelahan doon ngayon. Malaki. Patapos na siya. May nag-inauguration, pupunta nga ako eh. Sabi ni Joel Siguera, sir, si Gadon, hindi. Si Lagdameo. Si Secretary Gadon, nasa trabaho. Nasa OPAPA. OPAPA ang kanyang position. Secretary siya doon. Tuloy. Iginiit din ni Pangulong Marcos na on probation o hindi permanente ang mga opisyal na nakapwesto sa kanyang gabinete. Yan ang pinaka-the best para anytime. Pwede palitan, di ba? Sana Mr. President, pati si Ted Herbosa, palitan mo na rin. Kasi nakapag-ikot ka na naman, Mr. President, sa mga hospital. Nakita mo yung situation. Napatunayan mo, Mr. President, na tama yung sinasabi ko dito. Na ang daming problema sa hospital. Napila pa rin. Sa public hospital, pila pa rin. Pila pa rin ang pwesto, pila pa rin sila. Ayan, pumipila pa rin. Naghihingalo ka na, nakalabas na yung mo, hindi ka na makahinga, kailangan mo ng oxygen, nakapila ka pa rin, waiting ka pa rin tawagin. Nangyayari yan. Pag walang gamot, bili ka muna sa labas. Diba? Ngayon nangyayari. Ngayon nangyayari ngayon yan. Kaya makinig kayo. Tuloy. Hindi mo pwede sabihin, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Correct. Kailangan balik-balikan mo. That's why you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. Correct. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Gusto ko malaman to kung marami na napalitan. Marami na. Marami na. Oo, marami na. Even the PCO. May mga kilala akong tinanggal dyan. Isa lang ang natira. Ayaw ko na yung mention. Marami nang tinanggal si Presidente. Kahit yung mga malalapit na tauhan niya. Honestly. Mga kababayan. Kahit yung mga... It's okay pare, Sir Joel. Okay lang yan. Kahit si Presidente marami nang tinanggal. Even yung mga tao na nandoon na kasama niya nung kampanya at kasama na nagpanalo sa kanya, tinanggal niya rin. Mga kababayan. Tuloy. Hindi na lang namin ina-announce kasi just get... trabaho to just if you're not helping, get out of the way. Gawin Yun. yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Ganon ang dapat. Kaya pala nalipat yung kilala ko. Ayoko na i-mention. Pinansin ko rin ang ginawang pag-iikot kamakailan ng Pangulo. Ayan na. Puntahan ko po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga outpatient natin. And kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Di ba? Ito po ba ay part of your governance talaga na talagang, teka, bababa ako, tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao. Correct. Because that is ugali ng tatay niya yan eh. Ugali ng tatay niya yan, bumababa sa tao, hindi siya pang mayaman. Well, as far as I'm concerned, magaling yung ginagawa ni Presidente. Para sa akin. Bakit ko sinasabi magaling? Kasi, yun yung tama. I-engage mo, i-sync mo yung sarili mo sa taong bayan. Huwag mo i-isolate sa palasyo yung sarili mo at titignan mo lang ang taong bayan. Because the former President Duterte is isolating himself sa loob ng palasyo ng Malacanang. Mga kababayan ko. Unlike kay President Marcos, he is engaging with the Filipino people. Sumakay sa LRT, nag-ikot sa ospital, punta ng palengke. Because the President wants to know kung ano talaga. Actually, sabihin ko sa inyo, biglaan lahat ang lakad niya. Walang ready dun.
Kung ano nakita niya, ano nadatnan niya, yun na yun. Para maramdaman. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba. Yun! At least, yun ang sinasabi ko, yung mga budol report ng mga sekretary. Pag sinabi lang, Mr. President, ito na po yung for example, ito na po yung San Juanico Bridge. Gawa na po yung San Juanico Bridge, maganda na po, na-renovate na po natin. Ito po yung picture, ito po yung ganito, ganyan, ito po yung ganito. Ngayon, ang ginagawa ni Presidente, mga kababayan ko, chinecheck niya po mismo. Chinecheck po ng Presidente and nakikita ng Presidente, Mr. President, thank you. Thank you. At least, alam ng taong bayan to. Iba talaga. Totoo pala yung report. Maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Oh. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Yan ang tatay niya. Sa wakas, buti naman si Apo nabuhay. Nakakatuwa. Abangan ng iba pang bahagi ng aking exclusive one-on-one kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo, sa wakas nabuhay nabuhay si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos. Thank you. Nakakahinga ako maluwag. Alam mo kung bakit? Bibilang na lang ako ng ilang buwan. Swak. Kikilos lahat tong mga to. Buti na lang, mga kababayan ko, nabuhay si bumalik. Si Apo Lakay. Ito yung tapang na hinahanap ko ng Pangulo. First 3 years, mabait pa eh. Ito na. Buti naman, Mr. President, marunong ka ng manuwag. Kasi pag hindi ka nanuwag dito, hindi ka nakipag head to head, hindi ka makipag head to head, yayariin ka eh. Buti nagising na si President Marcos. Biruin mo yung mga project, bubulahin ka. Ito yung mga pictures na magaganda. Ipapakita sa'yo puro magaganda, pero yung paggawa substandard. Because of corruption. Alam mo, Mr. President, pagbaba mo ng sabihin ko sa inyo, pagbaba mo sa 2028, mamimiss ka ng tao. Mamimiss ka ng tao. Mamimiss ka ng mga Pilipino. Mamimiss ka ng mga basher mo. Mamimiss ka ng mga taga-suporta mo. Mamimiss ka, Mr. President, ng mga tao, lalo na ng mga OFW. Grabe. Mamimiss ka nila. Kasi what you done to our country is one of the most important. Hindi nagagawa ng mga presidente na mag-ikot-ikot eh. Bukod tangi ka. Bukod tangi ka lang. Alam mo, kung pwede lang i-extend yung posisyon mo, pagtutulong-tulungan namin eh. But, bigo tayo isulong yung constitution reform eh. Harang pa rin yung mga senador na buhay eh. Kung pwede lang i-re-elect ka, ginawa ko na. Ginawa ko na. Kasi alam mo kung bakit? Bitin yung termino mo. Bitin. Kasi, halimbawa, yung mga pinasinimulan mong proyekto, pag iba na naman na nakaupo niyan, hindi Marcos, walang mangyayari. Babaguhin lang yung pangalan. Mabibitin. Bitin yung termino mo. Kung pwede ka lang in-extend na kita. Kung hawak ko lang ang batas, hawak ko lang ang konstitusyon, in-extend na kita. Pero hindi eh. May bulok pa rin kasi tayong konstitusyon. Sana katulad na lang nung tatay mo, no? Apo. Sana katulad na lang ng ganun. Para makita natin. Para maramdaman ulit ng Pilipino. Yung gustong-gusto natin na maramdaman. Mga kapatid.
Sana ganun. Sana yung bumalik yung Klim, bumalik yung Nutriban, bumalik yung murang tinapay sa eskwelahan. Sana bumalik. I hope someday na maging maayos ang Pilipinas sa tulong mo. Kaya naniniwala ako sa inyo. Thank you sa pakikinig sa Taong Bayan. And matapos man ang termino mo, dito kami para sa'yo. Ako po si Biyahe ni Koy. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.